Minsan ba habang nakasakay ka sa jeep o kaya naghuhugas ng pinggan matapos ang isang napakahirap na araw? Yung tipong na pagod ka na? Oo, yung sagad na. Tapos Hmm, naitanong mo sa sarili mo kung bakit parang napakahirap maging isang mabuting tao araw-araw, napakadalas niyan. di ba? Kaya maligayang pagdating sa ating malalimang pagsusuri. Narito yung konsepto ng ginagawa natin. Kumukuha tayo ng isang bunto ng mga sanggunian, Mga libro, pananaliksik, mga notes. tama, at kinukuha natin yung pinakamahalagang butil ng kaalaman. Ito yung parang shortcut mo para maging mulat sa mga bagay na mahalaga. At may kasamang mga nakakagulat na katotohanan para, siyempre, magising tayo. Mismo. Ang misyon natin ngayon ay kunin ang isang tila napakabigat na paksa, himayin ito, at gawing napakadaling intindihin para sa araw-araw na buhay mo. Isang napakaganding layunin yan. At para sa usapang ito, yung mga sanggunian natin ay talagang siksik sa mga practical na ideya. Nakabase tayo sa aklat na pinamagatang The Mission We All Share. Na isinulat ni Chris R. Villasis. Eksakto. At hindi lang tayo mananatili sa mga teorya o yung mga pangunahing kabanata ng libro. Kukuha rin tayo dun sa dulo, di ba? Oo, yung mga appendices. Kukuha tayo ng mga direktang hakbang doon, mga gabay sa pagninilay, at listahan ng mga actionable to-do lists o konkretong hakbang na pwede mong simulan agad bukas na bukas din. Para makapag-umpisa tayo ng maayos, gusto kong iimbitahan kang ipikit muna ang mga mata mo. Kung hindi ka nagmamaneho, syempre. Oo, o naglalakad sa kalsada, delikado yan. Pero isipin mo ang isang napakagandang tanawin. Nasa isang sikat na resort ka sa dalampasigan. Ang sarap niyan. Dinig mo yung mahihinahong hampas ng alon, ramdam mo yung puting buhangin, malinaw ang asul na tubig, may mga puno ng yog. Tapos sa likuran mo, may isang napakagarang building. Nakaupo ka lang sa isang malambot na upuan. Oo, nagpapahinga. Habang may mga staff na nag-aabot sa'yo ng malamig na drinks, tahimik na naglilinis ng mga kalat mo. Hay, ang sarap ng buhay. 'Di ba? Pero sa ating mga talata, itong imaheng ito ay ginamit sa isang napakagulat at medyo nakakabahablang paraan. Napakagandang metafora niyan. Ginamit yan ng author para gisingin tayo. Ayon kasi sa teksto, kadalasan, ganito natin tinatrato ang simbahan o yung ating personal na pananampalataya. Parang bakasyon. Parang bakasyon nga. Meron tayong pananaw ng isang nagbabakasyon sa isang magandang resort. Inaasahan natin na tayo yung bisita. Na tayo yung pagsisilbihan. Mismo. At yung mga naglilingkod o sa kontekstong ito, yung mga pastor, mga leader, sila yung inaasahan nating gagawa ng lahat ng trabaho. Sila yung staff ng resort. Sila nag-aasikaso, sila nangangaral. Habang tayo naman, nakaupo lang, naghihintay na pagsilbihan. Isa itong napakalaking maling akala na unti-unting sumisira sa tunay na layunin natin. Okay, himayin natin ito. Kasi yung pinakapuso ng aklat na ito, yung pangunahing konsepto niya, bumabangga talaga dyan sa pananaw ng nagbabakasyon. Sinasabi ng author na ang dakilang atas o The Great Commission na nasa Mateo ay hindi isang espesyal na gawain para sa ilan. Hindi lang para sa mga may titulo. Tama. Hindi ito extracurricular activity na pwede mong salihan kung may libre kang oras. Ito mismo ang pagkakakilanlanan o identity ng bawat isang mananampalataya. At dyan tayo papasok sa unang malaking tema ng aklat, ang pagkakakilanlan bago ang aktibidad o identity before activity. Oo, napakabanda niyan. Kasi nakakabigani kung paano natin madalas baligtarin yung pagkakasunod-sunod. Tinitingnan natin yung misyon bilang isang mabigat na obligasyon. Isang utos na kailangan nating sundin para maging katanggap-tanggap. Parang compliance? Oo, parang compliance sa trabaho, pero nililinaw ng teksto na sa Mateo Kabanata 28, ang otoridad ay laging nauuna sa atas. Bago sabihin ni Jesus na humayo kayo, idineklara muna niya na ibinigay na sa kanya ang lahat ng otoridad.
Nakatungtong tayo sa tagumpay niya. May isang napakalinaw na halimbawa sa teksto tungkol dyan, mula sa Juan Kabanata 15. Isipin mo yung puno ng mansanas. Paborito ko itong example na ito. Di ba? Nakita ka na ba ng puno ng mansanas na pinagpapawisan, umiiri, naghihirap para lang magbunga? Hindi natural larang. Natural lang, namumunga ito ng kusa kasi yun ang kalikasan niya. Buhay siya bilang puno ng mansanas. Ganon din daw dapat yung pagbabahagi ng ebanghelyo. Likas na pag-apaw. Likas na pag-apaw, overflow siya ng pagiging nasa Kristo, hindi pag-aarte. At di dyan napakahalaga nung binabanggit sa Galatia Kabanata 2, talata 20. Hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, gusto kitang tanungin. At galing ito mismo sa exercise 8 ng mga sources natin. Sige na? Kapag naiisip mo ang salitang ebanghelismo, anong nararamdaman mo? Nakakaramdam ka ba ng takot at pagka-guilty o kagalakan? Ang bigat niyan. Kasi kung puro takot at guilt ang nararamdaman mo, malamang tinitignan mo ito bilang obligasyon na kailangan mong gampanan para hindi ka maparusahan. Imbes na natural na overflow nung kung sino ka na. Dito talaga nagiging mas kawili-wili ang lahat. Kasi sanay tayo na ang mga professional lang ang dapat gumawa nito. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, sa Gawa Kabanata 8, talata 4, Yung sa unang simbahan. oo, nang magkaroon ng matinding pag-uusig, nangalat ang mga tao para iligtas ang buhay nila, pero alam mo ba kung sino ang naiwan sa Jerusalem? Ang mga apostol. Ang mga apostol, ang mga pinuno. Ibig sabihin, ang mga nagpakalat ng mabuting balita ng mga panahong iyon ay hindi ang mga professional na leader, Kundi ang mga ordinaryong mananampalataya. mga ordinaryong tao. Karpintero, nanay, alipin, sila yung nagdala ng mensahe. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, tinatanggal nito yung pader sa pagitan ng sagrado at secular. Yung sacred at secular divide. Mismo, nasanay tayo na ang sakrado ay tuwing linggo lang sa loob ng gusali. Pero ayon sa unang Pedro, tayo ay isang maharlikang pagkasaserdosyo. Ibig sabihin, nasaan ka man, ang opisina mo, ang kusina mo habang nagluluto ka, o kahit ang social media mo? Mga sakradong lugar ng misyong yan. Eksakto. Mga mission fields yan. Gustong-gusto ko yung practical na gawain mula sa teksto para dito, yung paggawa ng Mind Mission Field Map. Para sa iyo na nakikinig, subukan mong iguhit mamaya kung saan ka palaging naroon. Saan ka namamalengke? Oo, sino yung gwardiya na binabati mo araw-araw? Sino yung mga kamiting mo sa Zoom? Yan ang mapa ng misyon mo. Bawat isa sa atin ay isinugo. At habang isinasabuhay natin yan, dyan papasok yung ikatlong tema, ang pagbibigay ng bagong kahulugan sa tagumpay o redefining success in a metric-driven age. Kasi ngayon, addict tayo sa numero. Sobra. Likes, shares, growth curve sa negosyo, lahat sinusukat sa numero. At nadadala natin yan sa pananampalataya. Kapag 3 lang umaten sa study group mo, feeling mo palpak ka. Pero binabasag yan ng Biblia. Sa unang Korinto, Kabanata 4, ang sukatan ng langit ay hindi kasikatan, kundi katapatan, faithfulness. May mga matitinding halimbawa sa aklat tungkol diyan eh. Oo, isipin mo si Noe. Gumawa ng barko ng ilang dekada nang walang nakikitang ulan, Walang ROI, walang return of investment. walang likes. Si Jeremiah din, nangaral siya ng nangaral, walang nakitang malawakang revival. At ang pinakamatindi, si Jesus mismo. Noong Wiyernes Santo. Oo, mukha siyang talunan nung araw na iyon. Iniwan siya ng mga kaibigan niya. Kung sa pamantayan ng mundo iyon, kabiguan iyon. Pero sa langit, iyon ang pinakamalaking tagumpay. Kaya ano ba talagang ibig sabihin ito para sa atin na nakikinig ngayon? Ibig sabihin, ang tahimik mong pagsunod at integridad sa trabaho ay isang malaking tagumpay kahit walang nakakapansin. Yung hindi ka nandadaya sa oras ng trabaho, yung pasensya mo sa mga anak mo, matunog na tagumpay yan sa langit. Totoo yan. At ang katapatang iyan, hindi natin kayang gawin ng mag-isa. Kaya papasok tayo sa ika-4 na tema. Pagkakaisa at kapangyarihan ng Espiritu. Unity and Spirit-Empowered Mission. Yung panalangin ni Jesus sa Juan 17, Oo,
ito. Yung pagkakaisa ng mga simbahan at mananampalataya, hindi lang yan para maganda tingnan. Apologetic yan. Nagpapatunay yan na totoo ang ebanghelyo. Kasi kapag nag-aaway-away tayo, nasisira ang kredibilidad natin. Mismo, ang kompetisyon ay nakakasira. At isa pa, yung motivasyon natin. Nabanggit natin kanina yung misyon na dala ng pagkonsensya o guilt. Oo. Mauuwi yan sa burnout. Sagad na pagkapagod yan. Kaya nga sa Gawas Kapitulo 1, Talata 8, ang misyon dapat ay pinapagana ng banal na espiritu. Ito yung nagbibigay ng tatag at resilience. Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong. Paano natin ito isa sa buhay araw-araw na hindi nakakapagod? Dito napapasok yung ikalimang tema, mula inspirasyon patungong aksyon, yung mga practical frameworks natin mula sa appendices. Unahin natin yung 3-minute testimony. Yung 3 minutong patotoo. Ang ganda nito kasi hindi mo kailangan maging teologo para magbahagi. Gagawa ka lang ng kwento sa 3 bahagi. Una, buhay mo bago si Kristo. Pangalawa, paano kayo nagtagpo ni Kristo? At pangatlo, ano na ang buhay mo ngayon kasama siya? Napakasimple. Hindi kailangan profesional, kailangan lang totoo. Tama, dahil walang makikipag-debate sa personal na karanasan mo. Tama. Ano pa yung nasa actionable to-do list? Yung mental bandwidth audit. Ililista mo sa papel lahat ng bumabaga-baga sa isip mo. Tapos iihiwalay mo kung alin ang nahahanay sa misyon ng Diyos at alin ang ingay lang. Noise lang. Oo, yung kumakain ng energy mo pero wala namang halaga. Tapos kakabit dyan yung tinatawag na priority filter. Bago ka umuo sa isang bagong obligasyon, itanong mo muna kung nakalinya ba ito sa pangunahing misyon at values mo. Kung hindi, kailangan mong humindi. Para maprotektahan yung energy mo para doon sa totoong misyong mo. Napakaganda. So, mabilis nating balikan ang mga napag-usapan natin. Sige, Na ang dakilang atas ay hindi extracurricular activity. hindi tayo mga bisita lang sa isang beach resort. Tayo ang isinugo. At ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa kasikatan o numero. Kaya para sa iyo na nakikinig sa usapang ito, tatanungin kita directly. Aling bahagi ng araw-araw mong buhay ang pwede mong simulan na ituring bilang misyon mo? Yung pamimili mo ba sa palengke? O yung pakikipag-usap mo sa mga katrabaho mo? Nasaan yung misyon na hindi mo lang napapansin dahil naghihintay ka ng malaking stage? Kaya mag-iiwan ako ng isang malalim na tanong mula sa aklat para pag-isipan mo pagkatapos nito. Paano aalahalanin ng kasaysayan ang katapatan ng ating henerasyon? Dahil ba sa mga magagandang programa? O dahil sa ating tahimik na pagsunod? O baka dahil sa mga pinalampas nating pagkakataon? Ano ang mangyayari kung susunod ka ng buo, simula ngayon nang hindi naghihintay ng perpektong kondisyon o permiso mula sa iba? Isang napakabigat na hamon yan. Talaga, manganing salamat sa pagsama nyo sa aming malalimang pagsusuri. Patuloy tayong mag-aral, magtuklas at isabuhay ang misyon natin. Hanggang sa muli nating usapan.